Nakatutok pa rin kayo sa special edition ng Balita Pilipinas, bagsik ng Super Typhoon Yolanda. Isa ang lalawigan ng Iloilo sa may pinakamaraming landslide-prone area. Ayon yan sa nakalap na datos ng GMA News Research. Kaya mga taga Iloilo, doble ang takot ng manalasa ang bagyong Yolanda. Makibalita tayo live kay Charlene Belvis ng GMA Iloilo. Charlene. Mark, matapos ang bagyong Yolanda, pumunta ang ating news team sa Northern Iloilo. Kahit mapanganib ang biyahe, Mark, sinubukan nating silipin ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Alam mo kasi ito yung bahagi ng lalawigan na pinakamatinding hinagupit ng bagyong Yolanda. Isang araw matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda, hanggang tuhod na baha ang sumalubong sa news team sa bayan ng Zaraga. Mas nagpahirap din sa biyahe namin ang mga natumbang puno sa kalsada. Sa bayan ng Barotac Viejo, mga poste ng kuryente ang nakaharang sa daan. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang gym na ito. Ang mga bahay sa paligid, winasak din ng sobrang lakas na hangin at ulan. Dahil wala ng ulan, nakita namin ang ilang residente na nagpapatuyo na ng mga naisalbang gamit. Ang ginawa nilang sampayan, mga linya ng kuryente. Pero sa barangay Puente Bunglas sa bayan pa rin ng Ahoy, kalunos-lunos na eksena ang aming nadatnan. Nalubog na sa tubig ang ilang mga bahay. Magtatanghali na nang narating namin ang bayan ng Concepcion. Dito ikalimang naglandfall ang Super Typhoon Yolanda. Dahil sa bagsik ng bagyo, umabot ang tubig dagat sa mga bahay o yung tinatawag na storm surge. Turmiro magamay, dayon dako-dako, kag pinakadako pagid. Ang pinakadako o ginahambal mo ano kataas? Mataas paguro sa postis ang iliko. Nang humupa raw ang baha, lalong nanlumo ang mga residente dahil wala na ang kanilang mga bahay. Halos walang naisalbang mga gamit ang mga residente. Si Lolita Balsamo, hindi napipigilang maiyak sa tuwing maaalala ang naranasan sa kasagsagan ng bagyo. Nag-aabalod nga pagtikadlag ko kag naghalin kami. Tapos ang dito na kami, mo to dahil niya narusdak na. Dasong din kurog ako pagkadto sa reste. Panumdum ko may na ako sinistaran. Bukod sa pagod, puyat at takot, inabot din daw ng gutom ang mga Ilonggong naging biktima ng Super Typhoon. Nalubog din kasi sa tubig ang mga panindang bigas at ulam. Wala ring supply ng malinis na tubig. Kaya naman, pinagkaguluhan ang relief goods mula sa GMA Kapuso Foundation na dumating noong Sabado. Yung alay yung tagaan ko, hindi siya kagantang dito nga bugas. Di amo na muna kang kauna nga gabi, iway daan kami kapanyapon. Ay, wala kami ganoon. Bukod sa kakulangan ng pagkain at tubig, wala ring kuryente at linya ng komunikasyon sa maraming bayan ng Iloilo. Mark, sa tala ng PDRRMC as of 4 p.m., meron ng 73 katao ang namatay dito sa lalawigan ng Iloilo dahil sa bagyong Yolanda. Umabot na rin sa 47,627 na kabahayan ang totally damaged. Samantala, meron namang 146,451 na families ang affected dahil sa bagyong ito. Mark. Charlene, doon sa report mo na ginagawang sampayan yung mga kable ng kuryente, hindi ba nakakatakot yung baka mamaya may aksidenteng madaluyan pa ng kuryente? Yung ba porket nakatumba na, safe na, hindi na talaga madadaluyan ng kuryente? Hindi ba sila nasasaway ng otoridad? Ang problema kasi ngayon, Mark, siguro confident na rin yung mga residents natin dito sa lalawigan ng Iloilo kasi nga wala pa namang kuryente especially sa northern part ng Iloilo. Kaya naman siguro dahil nga kailangan na rin naman nilang magkaroon ng damit na may isusuot, wala na rin silang magagawa. So gawin na lang sampayan itong mga kable ng kuryente. Charlene, nakita ko dun sa pagbibigay ng relief goods, specifically yung Kapuso Foundation, mukhang sa mga bara-barangay na sinasadya, wala na talaga yung mga malakihang evacuation center kung saan nananatili pa yung mga biktima. Ito ba sila nag-uwian na sa kanilang mga komunidad? Ganun ba ang sitwasyon? Alam mo, Mark, wala na nga silang mauwi ang bahay. Yung nangyayari, wala ng evacuation center kasi nga kahit munisipyo dito sa, especially sa Northern Iloilo, halos nasira na rin ng bagyong Yolanda. Kaya ang nangyayari, kung saan na lang sila nakikitulog at saka kung saan na rin lang din sila makakuha ng pagkain. So yun, kung sino ang dumating na may dalang relief goods, doon makikipila yung mga kapuso natin na biktima ng bagyong Yolanda. Napakahirap ng sitwasyon. Maraming salamat sa iyo, Charlene Belvis ng GMA Iloilo.